Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Nakikinig ka ba sa radyo? Hindi. Ano po yung pinakikinggan ninyo? Energy FM. Energy FM? Energy FM. Istasyon sa radyo yun ah. Huwag mong sabihing radyo! Sabihin mo, Energy! 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 106.7 Energy FM. Kung gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit, Chika! hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon pa rin po, Metro and Mega Manila. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Isang magandang hapon pa rin po sa lahat ng ating mga pangga, lalong-lalo na sa mga taga-Concepcion 1 at 2. O, diba? 1 at 2 yan eh, diba? Diyan sa may Marikina, hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre batiin din natin ang ating mga masuki talaga. Masarap doon, masarap yung noodles. Ang ating mga suki dyan sa may Pasig Mega Market. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. Ang mga taga Rizal Park Operation and Planning Department. Hello po sa inyong lahat dyan. Siyempre ang mga taga Valenzuela City Central Kitchen. Lalong-lalo na kay Ami Espirito. Hello po sa inyo. Sa mga taga Perpetual Health Medical Center dyan sa may Las Piñas. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Diba? Sa mga taga Bagong Ilog Pasig. Hello po sa inyo. Magandang hapon po, hindi ba? Lalong-lalo na dyan sa, alam mo yun, City of Lechon. Dyan sa Loyola. Oy, hello po sa inyo. May masarap na parisan dyan. Ang original pares, dyan sa may Loyola. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Kapitana Sisa at eto pa rin ang Chika ni Sisa. Hello pa rin po. Eto na, tumungo na tayo sa ating pangalawa na pala. Pangalawang chika! Nako, nakakaloka. Mainit ang usapin ngayon on social media. Alam mo talaga, hindi ko na rin nalalaman. Dati tahimik ang buhay ng mga artista nung wala pang digital world. Ngayon, mas lalong gumugulo ang buhay nila kasi kahit gusto nila mag-moment mag-isa, di ba, nandiyan kaagad may magpo-post, nakita sila kung saan, di ba, na gusto lang nila mag-moment, ganyan, di ba? Pero eto na nga na nakakaloka dito. Alam mo kung bakit? Dahil may isang netizen nga na nanawagan na magbitaw na nga sa naturang serye na Blood vs. Duty, etong si Bella Padilla dahil kay Senator Robin Padilla. Naku, ano yung damay-damay? Ganon? Galit kayo kay Senator Robin, tapos pati kay Bella Padilla, galit kayo na nakakaloka? Ano yun? Diba? Kasi nga, di ba, nananawagan ng lahat nung unang talagang masilayan natin si Robin Padilla bilang naging guest dito sa naturang serye ay talagang nga naman umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen na galit kay Senator Robin. Nakakaloka. Ngayon naman nadadamay na itong si Bella Padilla dahil nga may isang netizen na hindi napigilan ni Bellang sagutin, diba? Na parang sinasabi daw na magbitaw na sa pwesto kasi nga daw yung tsuhin niya, keme-keme. Malinaw naman na sinabi sa ilang statement na pinost yata na ni Bella sa kanyang social media account na hindi porket magkamag-anak sila, given, diba? Pamangkin siya ni Robin, ay parehas sila ng pananaw patungkol sa politika, hindi ba? Nandun sila parehas para magtrabaho bilang mga artista. Sabi nga, may punto naman din si Bella Padilla. Hindi ibig sabihin ang pananaw ng kanyang tsuhin ay eto, ganun na rin ang kanyang pananaw. Hindi naman ganun yun, hindi ba? Tsaka dun sa nanawagan na siya ay magbitaw sa pwesto. Sabi, ba't ako magbibitaw? Ikaw ba magbabayad ng bills ko? O,
'di ba? Yun ang mga magandang sagot, 'di ba? Sa mga netizen na ang lakas ng loob na mamanawagan na magbitaw sa ano. Tapos ano yan, kasunod may pagbo-boycott na hindi susuportahan. Tapos ilan lang naman din kayo, ganon. 'Di ba? Hoy, sista! Yung sabing hindi na daw papanoorin, pero lagi nakasubaybay, lagi nakaabang. 'Di ba yung mga ganyan na nakakaloka? Kaya nga naman hindi ba, parang hindi naman din makatarungan ngayon. Tama din naman, 'di ba? Nilinaw din ni Bella Padilla na wala din naman din siyang kakayanan para pigilan ang produksyon kung sakaling kinuha yung kanyang tsuhin para sa isang role na mas magagampanan niya dahil may kinalaman ito sa Muslim traditions, 'di ba? Totoo naman talaga, 'di ba? Kung gaganap kayo at magpo-portray kayo ng mga ganyan, dapat talaga nagsasaliksik, may alam o kaya mga artista na nasa parehas ng paniniwala at tradisyon. Hindi ka naman pwedeng maglagay dyan ng kung ano lang tapos hindi niya alam kung anong ginagawa niya. 'Di ba ganyan-ganyan din ang kaproblema dati? 'Di ba? Ang ilang mga teleserye dahil nga 'di ba, nirereklamo sila. Katulad dati sa Batang Quiapo, ganyan din 'di ba? Yung nireklamo ng Muslim community dahil parang may pinortray sila doon na napasama ang imahe ng mga Muslim sa Quiapo, 'di ba? Na agad naman din na inihingi ng tawad ito at paumanhin ni Coco Martin. Kasi nga 'di ba? So, sa ganung aspeto, kaya nila siguro naglagay na sila ng talagang dapat diyan. 'Di ba? Kaya siguro naimbitahan at napabilang itong si Robin Padilla diyan sa Blood versus Duty. Pero hindi naman ibig sabihin all throughout na nandoon siya. Guest lang siya, hindi ba? Makikipagtuos pa siya. Hindi kay Richard Gutierrez. Hindi rin kay Gerald Anderson. Kung hindi kay Kiko Pangilinan. Charot, Eme lang. Kung meron man sila magtutuusin, silang dalawa yun ni Senator Kiko. Nag-public apology na ba? Yun lang naman yung hinihingi niya, di ba? Kaya nakakaloka, di ba? Pa-shoutout daw sa si Mama Merly, Teacher Lina, Ada ng happy birthday to Destiny. Ayan, sa mga taga-Pasig Mega Market. Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon. Pero yun na nga, lalo na sa ibang mga netizen, diba? Siguro naman, wag naman po natin idamay kasi kung ito'y usapin pampolitika, ilayo natin dahil ito'y entertainment world na. Nandun sila para magpasaya ng tao at gumawa ng trabaho para din sa kanila din, para mapakinabangan din nila dahil syempre tao lang din sila na may mga bills monthly, kuryente, tubig, 'di ba, na kailangan magbayad. Kumbaga, trabaho lang, walang personalan. At hindi naman din, dapat na gawin na, uy, galit ka kay Senator Robin, galit ka rin kay Bella pa. Inano ka nung tao, 'di ba, na nakakaloka. Damay-damay. Parang high school era, ganyan. Galit mo siya, dapat galit mo rin siya, galit ako sa kanya. Ganon. Diba? Nagmamature naman siguro yung mga tao Pero bumilib ako doon sa naging reply ni Bella Padilla. Doon sa isang netizen na Gina G, na pagbitawin siya doon sa Blood versus Duty. Hindi ba? Na nakakaloka. But anyways, diba? Kaya na lang po natin, tigilan na po natin yung usaping pampolitika. Diba? Kung parang hayaan nyo na sila magtalo-talo doon. Tayong problemahin natin, diba? Yung mga bagay na dapat nating gawin sa buhay. Hindi yung tipong dadalhin natin paski sa loob ng bahay yung usaping pampolitika na wala naman tayong kinalaman. Diba? Na nakakaloka. Ang sa atin lang, ibalik nila yung mga ninakaw nila sa atin. Ganon. Hindi yung sa 611 million lang tayo masosolve. Diba? Umabot nga daw ng trillion pesos yung kinulimbat. Kumaga wala pa sa 1% nung ibinalik. Diba dapat ganun? Maging concerned tayo, hindi ba? Well, to Bella, ayan. Huwag na natin siya masyadong anuhin.
Kasi wala nga siyang kinalaman, di ba? Hindi porket magkamag-anak sila, isa sila ng utak. Tandaan nyo yan. Well, anyways, nandito na si Baby Toby sa aking tabi. At mamaya meron siyang makakasamang bisita sa kanyang programa. Ayan. O ano, Chokoy Ganjong ko, na late ka, ano? Magpapaalam na ako. Bukas, hindi, wala pala ako bukas. Meron kami importanteng events. So sa Wednesday na tayo ulit magkakachikahan. Well, in the meantime, mga panggak, bumuli sa Kapitana Singsa. At eto pa rin ang Chika ni Singsa. Woo, 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 woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.